Okay, simulan na po natin. Yung parang ano ang anak. Haluin ko yung pagkain na pagkain. Kumbaga parang, ito pong presentation na to, kung noon ay kinukwento namin yung Word of Jesus. Ngayon naman, ay kukwento, pero merong konting action. Ayan. Okay. Ang kapanganakan ni Jesus. Pinupuno ng Pasko ang ating mga puso ng kagalakan habang iniisip natin ang mga regalo, ilaw at espiritu ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit, tandaan, ang ibig sabihin ng Pasko ay ang kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Maglakbay tayo pabalik sa Bethlehem at ibahagi ang kwento ng kanyang kapanganakan. Noong unang panahon, isang babaeng nagngangalang Maria at isang lalaking nagngangalang Jose ang malapit ng ikasal. Sina Jose at Maria ay mabubuting tao na sumusunod sa nais ipagawa sa kanila ng Diyos. Isang araw, pinapunta ng Diyos ang anghel na si Gabriel kay Maria, isang dalagang Hudyo. Ikaw ang magsisilang ng isang lalaki, Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Siya ang tatawagin anak ng kataas-taas ng Diyos at mag-aalok pa kayo. Nagtaka si Maria at tinanong niya ang anghel. Paano yung mangyayari kung may isang bebe? Ang sanggol ay nanggaling sa Diyos. At sinabi din na anghel kay Maria na ang pinsan niyang si Elizabeth ay magkakaanak din kahit siya ay matanda. Pinagpala ka sa mga babae. Pinagpala ka. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan at napuspos ito ng Espiritu Santo. At sila ay nagpuri sa Diyos. Nang malaman naman ni Jose na buntis si Maria, commercial. Nabahala. Nabahala at nalungkot siya. Nag-isip-isip siya dahil alam niyang hindi siya ang ama nito. Sa kanyang panaginip, sinabi na anghel ng Diyos, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Kapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. naniwala si Jose at sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Sumusunod din siya sa batas ng bayan. Kaya kasama si Maria, kailangan nilang pumunta sa Bethlehem para magpatala at magbayad ng buwis.
ang pangangalay sa Bethlehem si Maria. Ngunit wala silang mahanap na bahay paupahan. Pumatok sila, ngunit walang lugar para sa kanila. Stars are brightly shining. It is Kaya niyaya na lamang ni Jose na pumunta na lang sila sa sabsaban ng mga tuwa. the night. Oh, my dear Savior's birth. Ipinanganak ni Maria si Jesus at binalot na lamang nila ito sa lampin. At inilagay ito sa sabsaban sapagkat walang puwang na kwarto para sa kanila. Samantala, may mga pastol na malapit sa sabsaban. Kaya sinabi ng anghel, May magandang balita, pinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas. Siya ang Jesucristong Panginoon. at dumating pa ang maraming anghel. Masaya sila na nagpuri sa Diyos at sinabi ng mga anghel, luwalhati sa Diyos na kataas-taasan, sa lupa ay kapanganakan, sa mga tao ay kaluguran. Kaya nagmamadaling pumunta ang mga pastol sa sabsaban at pagkatapos silang makita ang sanggol ay Herald angels sing glory to the newborn King. Peace on at pagkatapos silang makita ang sanggol, ipinamalita nila sa lahat ang kanilang nasaksihan. falling nations rise, join the triumphs of the skies. Nature rise and worship Him who is born and of the high. Narinig ito ni Herodes. Naligalig siya at sinabi niya sa mga wise men na sa mga pantas na kapag natagpuan nila ang sanggol na si Jesus ay sasabihin sa kanya at sasamba rin siya. Pero ang totoo ay gusto niya lamang itong ipapatay. Yung mga wise men po ay, imagine na po natin, sila po ay pumunta sa sabsaban. Huminto ang nangunang bituin na nagabay sa mga panta sa tapat ng bahay na kinaroroonan ni Jesus. Sabi dito, okay, sila ay lumuhod. Ito po, ang mga wise men ay pumunta sa tapat ng bahay na kinaroroonan ni Jesus. Sila ay lumuhod at nagpuri sa Panginoon. Sila ay naghandog ng ginto, kamanyang at mira. Sinasagisag ng ginto ang pagkahari ni Jesucristo, tanda naman ang pagka-Diyos ni Jesus ang kamanyang. Samantala, ang paghihirap at pagkamatay ni Kristo ang mira. Nang pauwi na sila, pinalaan ng Diyos na mag-iba sila ng daan at huwag bumalik kay Herodes. Nang malaman ni Herodes na siya ay nalinlang, labis siyang nagalit at ipinapatay niya ang lahat ng lalaking sanggol sa Bethlehem at kapaligiran. Pero hindi masaktan ni Herodes ang anak ng Diyos. Binalaan sa panaginip ni Jose na sila ay pumunta at magtago sa Ehipto. Nang mamatay si Herodes, ay nagbalik sila Jose, Maria at Jesus at sila ay tumira sa Nazaret, malapit sa dagat ng Galilea. Habang nakikita natin ang kumikislap ng mga ilaw ng Pasko,
alalahanin natin na ang bituin na gumabay sa mga pantas na hanapin ang tagapagligtas. Ang diwa ng Pasko ay isang bagay na inaasahan na magkakaroon tayong lahat sa loob ng ating mga puso at sa loob ng ating buhay. Hindi lamang sa partikular na panahon na ito, kundi sa buong taon. Maraming salamat. Maraming salamat po. Salamat po! Ayan. So, natawa lang ako kasi gamit na gamit yung mga kortina dito sa ilalim. Nagulat ako paglabas, lahat ng kortina, suot na nila. Okay. Grabe ang init. Nagulat ako sa gulat. Okay. Napakita yung pagiging resourceful ng ating mga yun. Ngayon naman po, dahil tapos na tayo sa ating roleplay,